Nais ng pamilya ng mga kasagutan matapos ang kasuklam-suklam na pagkamatay ng mag-asawang Australian at kamag-anak sa hotel sa Tagaytay sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ay sobrang hindi inaasahan. Ang Australiano na si David Fisk at Pilipinang asawa nito na si Lucita Cortez, kasama ang babaeng manugang ni Lucita ay natagpo ang patay sa loob ng Lake Hotel sa Tagaytay. Ngayon lamang, July 10, 2024. Ito ang buong kwento. Ang lalaking Australian na si David Fisk at ang kanyang kaparehang Pinay, ipinanganak sa Pilipinas na si Lucita Cortez at ang kanyang manugang ay natuklasang nakatali ang mga kamay at paa sa Lake Hotel sa Tagaytay. Sinabi ng pamilya ng dalawang Australian na natagpo ang patay sa isang luxury hotel sa Pilipinas, kasama ang isang kamag-anak na Pinay na nagdarasal sila para sa mga sagot at katotohanan sa kasuklam-suklam na bagay na ito. Nadiskubre ang mga bangkay na nakatali ang mga kamay at paa sa isang silid sa Lake Hotel sa Tagaytay, isang resort city sa timog ng kabisera ng bansa. Ang mga biktima ay ang taga-Sydney na si David James Fisk, 57, ang kanyang kinakasama. Si Lucita Barquin Cortez, 55, isang Australian citizen na ipinanganak sa Pilipinas at isang nakababatang kamag-anak ni Cortez. Sinabi ng hepe ng pulisya ng Tagaytay na si Charles Daven Kapagkuwan na hindi alam ang motibo sa mga pamamaslang at ilang mga mahahalagang bagay, kabilang ang mga telepono ng mga biktima, ay hindi pa nakuha. Ang mga investigador ay nakikipagpanayam sa mga saksi at sinusuri ang mga security camera. Makikita sa footage ang isang lalaking nakasuot ng maskara at hoodie at may dalang sling bag na naglalakad palabas ng silid ng mga biktima ilang oras bago natuklasan ang kanilang mga bangkay ani Kapagsuan. Si Fisk ay nagkaroon ng kambal na anak na babae, ang performer na si Lucinda at ang gurong si Brittany, parehong may edad na 27. Sa isang pahayag na isinulat sa ngalan ng pamilya, sinabi ni Lucinda na durog ang kanilang puso. Ang pagmamahal na mayroon kami para sa aming amang si David at Lucita na isang Pilipina ay hindi kayang bayaran, hindi kayang ipaliwanag at ang sitwasyong ito ay tulad ng isang bangungot, she wrote on a fundraising page. Kami ay nananalangin para sa mga sagot at katotohanan sa kasuklam-suklam na nangyari na ito. Bago sila umalis para sa bakasyon, ay nananalangin kami na sana ay ligtas silang makabalik ng Australia. Nakaraang December lamang ay nag-celebrate pa sina David Fisk at Lucita Cortez, mag-asawa, dahil nakatatanggap ng award si Lucinda, isa sa mga anak na kambal ni David sa unang asawa. Dahil nagawaran ito ng award na Young Citizen of the Year, ang pamilyang Fisk ay kilala sa kanilang lugar. Australia's Department of Foreign Affairs did not reveal the Australians' identities, but confirmed it was providing consular assistance to their families. We send our condolences to the families at this difficult time, a spokesperson said. Sinabi ng mayor ng Tagaytay na si Abraham Tolentino na nabigla siya sa natuklasan at humingi ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima. Nalulungkot kami sa aming mga kaibigan sa Australia, sabi niya. Aming lutasin ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ng Lake Hotel na ito ay labis na nalulungkot sa mga kalunos-lunos na pangyayari at sinabing ang iniisip nito ay ang mga apektadong miyembro ng pamilya at mga mahal sa buhay na maapektuhan. Ang kaligtasan at kagalingan ng aming mga bisita maging ng aming mga staff ay ang aming mga pangunahing priority, sabi ng hotel sa isang pahayagan. Sinabi ng hotel na sila ay ganap na makikipagtulungan sa mga lokal na awtoridad. Bilang paggalang sa privacy at sa patuloy na pag-iimbestiga, hindi kami makakapagbigay ng mga partikular na detalye sa ngayon. Nakatuon kami sa pagsuporta sa mga awtoridad at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong bisita at kawani. Ang 3-star hotel
ay may 60 guest rooms at 3 palapag. Lumipad ang mag-asawa mula Sydney, Australia, papuntang Bali, Indonesia para magbakasyon. Pagkatapos ng ilang araw ay pumunta sa Pilipinas noong Lunes para bisitahin ang 2 anak ni Lucita Cortez at nagpasyang magpahinga muna sa Tagaytay bago bumalik sa Australia, sabi ng isang kamag-anak ni Lucita Cortez. Ang mga labi ni David Fisk ay ililipad pabalik sa Sydney, Australia at ang 2 babae ay ililibing sa Pilipinas, sabi ni Tolentino. Si David Fisk ay isang business developer executive sa Australian-owned software company na Jiwa Financials ayon sa kanyang LinkedIn profile. Dati siyang sales representative sa debt collection software company na DebTrack at may mahabang karera sa teknolohiya ng negosyo. At dahil gusto ko talagang ihatid sa inyo ang buong kwento, ito na ang update sa kaso. Sumuko na ang suspek sa pagpaslang sa mag-asawang Australian na sina David James Fisk at Lucita Barquin Cortez at kasama nilang Pinay sa isang luxury resort hotel sa Tagaytay, Philippines. Ang bangkay ng mag-asawa, kasama ang manugang ni Lucita na si Mary Jane Cortez, ay natagpuang nakagapos ang mga kamay at paa sa Lake Hotel sa lungsod ng Tagaytay, timog ng Maynila, 1 linggo ang nakalipas. Sinabi ni Tagaytay Police Chief Lieutenant Colonel Charles Daven Kapagchuan na ang suspek ay dating nagtatrabaho bilang swimming pool cleaner sa hotel. Gusto niyang bumalik sa pagtatrabaho sa nasabing hotel dahil tinanggal ito sa trabaho ng hotel management, Lieutenant Colonel Kapagchuan alleged. Sinabi ni Lieutenant Colonel Kapagchuan na ang breakthrough ay dumating nang makilala ng 3 empleyado ng hotel ang suspect gamit ng kanilang makita sa CCTV o sa mga security camera. Nakilala nila ito kahit na naka-face mask pa ang nasabing suspect. Ang pagkakakilanlan ng suspect ay humantong sa kanyang sariling lalawigan ng Batangas, malapit sa Tagaytay, kung saan nagpasya itong sumuko, sabi ni Lieutenant Colonel Kapagchuan. Iniharap ni Mr. Kapagchuan ang nakaposas na suspect, nakasuot ng hoodie, dark eyeglasses at face mask sa isang news conference. Inulit ng alkalde ng Tagaytay City na si Abraham Tolentino ang kanyang paghingi ng paumanhin sa mga kaanak ng mga biktima at sa Australia sa mga brutal crimes na naganap sa kanyang lungsod. Inamin umano ng suspect na kinuha niya ang relo at sapatos ni Mr. David Fisk matapos niyang salakayin ng kutsilyo at sinaffocate ang kinakasama nito at ang kanyang Pinay na manugang. Sinabi ni Lieutenant Colonel Kapagchuan na binalak ng mga opisyal na magsampa ng kriminal at reklamo ng pagnanakaw bilang karagdagang kaso laban sa suspect. Sinabi ni Mr. Tolentino na ang mga bangkay ng mga babaeng biktima na sina Lucita Cortez at ng manugang nito ay ililibing sa sariling probinsya ng kanilang pamilya sa Pilipinas, habang ang mga labi ni Mr. David Fisk ay ililipad sa Sydney, Australia. Ang Tagaytay City Mayor ay nagsusulong na maging masigasig at tiyakin para sa mga lokal at turista na ligtas pa rin ang kanilang lugar. Noong Sabado, bago na-solve ang kaso, ay mahigpit ang binigay na ultimatum ni Mr. Tolentino sa hepe ng pulisya: solve the case soon or step down. To our friends in Australia, we are pleased to present to you the main suspect in this brutal crime and, as promised, within a week we will solve and bring justice, especially to David's family, he said. Following success, ang Pilipinong anak ni Lucita Barquin Cortez ay lumantad, nagsasalita sa kondisyon na hindi magpakilala dahil siya ay natakot matapos ang nangyari sa kanyang ina. Dahil ng oras na iyon ay hindi pa nahuhuli ang suspect. Aniya, lilipad na sana ang mag-asawang Australian pabalik sa Australia noong July 10, ang araw na pinatay sila, ngunit nagpasya silang magbakasyon sandali sa Tagaytay.
Sinabi ng pulisya noong panahong iyon na ang nangyaring ito ay isang karumal-dumal na krimen para sa isang tourist destination na kilalang-kilala dahil sa isang magandang bulkan na matatagpuan sa gitna ng lawa. At hindi rin maitago na ang mga taong nakatira sa lugar na iyon ay kilala sa pagiging hospitable. Isang malungkot na pangyayari nang dahil lamang sa gustong maghiganti ng suspek sa pagkatanggal niya sa trabaho sa nasabing hotel, ay iba ang napagbuntunan. Condolence sa pamilya ng mga biktima. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang batong bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga kwento.